Eto na lahat-lahat ng mga pinya yung mga pwede kong itanim. Ito yung mga pinagkukuha ko dun sa baba na yung pinakang binhi niya. Pinakang suhi na pwedeng itanim. So mamaya tatanim ko ito. At maganda magtanim ngayon at tag-ulan. Nandito na tayo sa pagtataniman ko ng apinya. So yan o. Hanggang dun pa sana yan sa dulo. Dun pa yan. Kaso lang hindi ko nasindihan. Medyo madumi. Madumi pa yung madami pang pwedeng dinisin dun. So ito na yung pinya sa sako. Tatanim na tayo. Yan. Yung ko itatanim sa pagitan ng lupa. Sa dito. Yan. Pinya. Hanggang dun. Dun sa malinis na yun. Pero baka hindi ka pa matatanim ito at madami pa eh. Tanim na tayo. Kaya hindi naman ganun ka-komplikado. Kailangan ng hinuhukay. Ganyan. Tapos, lalagay na namin. Yan. Hindi, mabubuhay na rin pa na yan. Wala ako masyadong sunod-sunod na distance. Basta, tansyahan na lang ang distance to. Ito na yung mga apinya na naitanim ko. So, 3 row siya. Wala nang sukat-sukat ang distance niya. Tansyahan na lang. Yan, nandun. Tapos ito naman, yung balinghoy ko. Matagal na ito dun at napabayaan. Tagalan, sumibol na ng malalago na yung sibol. Itatanim ko ito sa pagitan ng mga apinya. Kasi yung pinya naman sa loob ng 1 taon, hindi pa naman gaanong kalakihan yan. Kaya tapos ito namang balinghoy,
buwan lang ay may laman na. Kaya habang palaki pa lang yung mga pinya, so, meron na tayong naaaning balinghoy. Ganito, dapat diverse ang ating taniman para nakukonsume talaga natin yung lahat ng space ng lupa. Yun, tanim ulit tayo ng balinghoy sa pagitan ng mga pinya. May mga langka pala ako dito na seedling ko. Tag-ulan naman ngayon. Tatanim ko na rin yan. Ipapagitna ko lang yan dyan sa mga pinya. Tapos, siyempre in the long run, pang matagalan naman itong langka para marami tayong source ng pwede nating makain. Ganito talaga sa langka. Tanim tayo ng langka.